Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na magtayo ng mas maraming soil testing centers sa bansa. Ito umano ay upang mas maging accessible sa mamamayan ang pagsusuri ng kanilang mga lupain. Makatutulong umano ito para magabayan ang mga magsasaka para sa kanilang gagawing aksyon upang mas maging masagana ang kanilang pag-ani. Kaya naman ayon sa Pangulo, dapat na magkaroon ng isang soil testing center sa isang rehiyon. Samantala, hindi nagustuhan ni Senator Raffy Tulfo ang ginawang aksyon ng Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno sa kamakailang insidente ng lasing na driver na nag-counterfloor sa EDSA busway. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Matapos mag-viral sa social media ang isang lasing na driver ng SUV na nag-counterflow sa EDSA busway ay tila hindi nagustuhan ni Senador Raffy Tulfo ang ginawang VIP treatment umano ng Department of Transportation o DOTR. Ang insidenteng ito ay nangyari noong nakaraang buwan, ika-28 ng gabi, kung saan labis na nag-init ang ulo ng senador matapos mapag-alamanan na hinatid pa ng mga kawani ang lasing na driver sa condo unit nito sa BGC Taguig City sa halip na sampahan ng kaso. Ang driver naman sa likod ng issue na ito ay kinilala bilang si Christopher Lim de Vera na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan. Ayon kay Tulfo, kita namang lumabag ito sa Batas Republika bilang 10586 o kilala bilang Anti-Drunk and Drug Driving Law, kaya't question niya sa DOTR ay kung bakit hindi ito dinala kaagad sa presinto. Payag naman ng DOTR, iniimbestigahan pa rin ang insidente, kabilang na ang mga kawani na naghatid sa kondo, ngunit tila mas nagalit ang senador nang malaman na mahigit 2 linggo na itong nakakalipas nang sabihin na iniimbestigahan. Nais naman ni Tulfo na suspindihin ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng nasabing driver, patawan ng parusa ang mga empleyado, gayon din sa 3 pulis ng Philippine National Police o PNP na ayon kay Tulfo ay nakiusyoso lamang. Sinang-ayunan naman ni DOTR Undersecretary Ferdinand Ortega ang hangarin ni Tulfo na suspensyon at ang posibilidad na tanggalin ang mga ito sa serbisyo. Umaasa naman ang senador na sa susunod na pagdinig ay napatawan na ng mga ahensya ng karampatang parusa ang mga lumabag at nagkasala. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, dumalo sa Luzon Regional Management Seminar 2024 ng Private Hospitals Association of the Philippines Inc. o PHAPI ang Department of Health o DOH nitong kamakailan na kinatawa ni OIC Assistant Secretary Dr. Albert Francis Domingo. Nagbahagi ng mga rekomendasyon ang mga opisyal ng mga pribadong ospital mula sa buong Luzon at tinalakay nito ang mga issue ukol sa kung paano maaaring makinabang at makapag-ambag ang pribadong sektor sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC sa bansa. Binigyang diin naman ni ASIC Domingo na handa ang kagawaran na makipagtulungan sa mga pribadong ospital bunsod ng inaasahang mataas na demand para sa mga serbisyong pangkalusugan lalo na sa primary care. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH nagtala ng 33% na pagtaas sa mga kaso ng dengue. PNP walang naitala na untoward incidents sa Transpo strike. Senator Raffy Tulfo dismayado sa ginawang aksyon ng DOTR sa driver na lumabag sa batas trapiko. BI nagbabala sa mga pamilyang OFW ukol sa love scam. Carlos Yulo Day tuwing ika-4 ng Agosto, isinusulong ng Manila LGU. Mga atleta mula Paris Olympics 2024, mainit na sinalubong ng mga Pinoy fans.
patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong 3 ng Agosto, nasa mahigit 136,000 kaso na ng dengue ang naiulat. Ito'y 33% mas mataas kumpara sa mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon at mas napabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa rin hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Samantala, matapos na sibakin sa pwesto bilang mayor ng Banbantarlac si Alice Guo, nilino ng COMELEC na hindi na rin ito pwedeng tumakbo sa 2025 elections. Kasabay nito ay sinampahan ng kasong tax evasion si Guo at iba pang sangkot na individual. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Sinampahan ng Bureau of Internal Revenue kahapon sa Department of Justice ng kasong tax evasion si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ito ay nag-ugat sa pag-amin ni Guo sa paglipat ng kanyang shares sa Baofu Land Development Inc. sa isang Jack Uy. Ayon sa investigasyon ng BIR, lumalabas na walang capital gains tax at documentary stamp tax returns ang nasabing pagsasalin. Mahigit 250 milyon umano ang nabigong bayarang buwis ni Guo. Kaya naman paggigiit ni Commissioner Lumagi, malinaw na guilty si Guo sa kasong tax evasion. Kasama ring sinampahan ng kaso sina Jack Uy na siyang pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baofu Land na si Rachel Joan Carrion. Samantala, nilino naman ng Commission on Elections o COMELEC na hindi na pwedeng mahalal pa si Guo sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mapapawalang bisa naman ito kung makakapagsumite si Guo ng temporary restraining order sa Court of Appeals. Ito ay upang tutulan ng desisyon ng Court of Appeals na sibakin sa pwesto bilang mayor si Guo. Matatandaang naglabas ng resolusyon ng Ombudsman ng pagpapatalsik sa pwesto kay Guo dahil sa pagkakasungkot nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng advokasya na ilayo sa kapahamakan, ang mga individual at pamilya sa lansangan ay hinikayat ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang publiko na makibahagi sa programang Oplan Pag-abot. Nais ng kalihim na ipagbigay alam kaagad sa ahensya sakaling mayroong makita o kakilala na naninirahan lamang sa lansangan para mabigyan ng sapat na tulong. Nananatili namang bukas ang social media accounts at hotline ng DSWD Oplan Pag-abot para tulungan ang mga nakatira sa lansangan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagtala ng 33% na pagtaas sa mga kaso ng dengue. PNP walang naitala na untoward incidents sa Transpo strike. Senator Raffy Tulfo dismayado sa ginawang aksyon ng DOTR sa driver na lumabag sa batas trapiko. BI nagbabala sa mga pamilyang OFW ukol sa love scam. Carlos Yulo Day tuwing ika-4 ng Agosto, isinusulong ng Manila LGU. Mga atleta mula Paris Olympics 2024, mainit na sinalubong ng mga Pinoy fans.
patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang pambihirang celestial phenomenon na tinatawag na Zero Shadow Day ang nasaksihan sa ilang bahagi ng Kamaynilaan nitong Martes ng tanghali, ika-13 ng Agosto. Sa bihirang kaganapang ito, kapansin-pansin ang mga bagay sa lupa na walang bakas ng anumang anino. Nangyayari ito kapag sumasaktong ang araw na nakatapat sa mga lugar pantropiko na nagre-resulta sa sinag na tumatama sa lupa sa perpektong 90-degree angle. Nangyayari lamang ito 2 beses sa isang taon at ito na ang ikalawang beses na nasaksihan ito sa Pilipinas, kung saan unang naitala at nasaksihan ito noong Abril. Carlos Yulo Day. Ito ang isinusulong ng Manila Local Government Unit sa tuwing sasapit ang ika-4 ng Agosto. Ito ay bilang paggunita sa makasaysayang pagkapanalo ni Carlos Yulo na nagbigay ng karangalan sa bansa. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Isang resolusyon ang inihahanda ng Manila LGU. Ito ay bilang pagpupugay sa makasaysayang karangalan na inihatid ni Carlos Yulo sa Pilipinas sa larangan ng sports. Ayon kay Manila Mayor Hanel Acuña, isinusulong ng Manila LGU na ituring na Carlos Yulo Day ang ika-4 ng Agosto. Ito ay magiging working holiday. Ang nasabing petsa ay ang araw kung kailan nakamit ni Carlos Yulo ang kanyang ikalawang gold medal sa gymnastics vault final sa Paris Olympics 2024. Ang pag-anunsyong ito ng Manila LGU ay kasabay ng Heroes Welcome Parade ng mga atletang nagrepresenta ng Pilipinas sa nasabing patimpalak. Habang winawagayway ang watawat ng Pilipinas, ay malugod na sinalubong ng mga Pinoy ang mga atleta. Damang-dama sa sigaw ang pagiging proud ng mga Pinoy. Nagsimula ang parada mula sa Aliw Theater, umikot sa ilang parte ng Kamaynilaan at nagtapos sa Rizal Memorial Sports Complex. Makikitang suot-suot pa ni Yulo ang ginawad na gintong medalya sa kanya. Sa kabilang banda, nakatakdang magsagawa ng recognition rites para kay Carlos Yulo sa August 19. Inaasahang makakatanggap si Yulo mula sa Manila LGU ng 2 milyong pisong incentive. Samantala, natanggap na ni Pole Vaulter EJ Obiena ang kalahating milyong incentive mula sa Manila LGU. Nakatakdang lumuwas ng bansa si Obiena ngayong Huwebes upang depensahan ang kanyang world ranking sa Diamond League sa Switzerland sa August 22. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ang Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA Executive Squadron ay kamakailang nagbigay ng donasyon ng mahigit 60 cocoa logs upang magamit sa oil spill response operations ng PCG. Ayon sa ulat, gawa ang mga cocoa logs mula sa coconut fibers, angkop para sa pagsipsip at pagtrap ng mga toxic oil at maiwasan ang karagdagang pinsala sa kapaligiran. Gagamitin ang mga donasyong cocoa log bilang spill booms sa mga lugar na apektado ng mga kamakailang insidente ng oil spill. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagtala ng 33% na pagtaas sa mga kaso ng dengue. PNP walang naitala na untoward incidents sa Transpo strike. Senator Raffy Tulfo dismayado sa ginawang aksyon ng DOTR sa driver na lumabag sa batas trapiko. BI nagbabala sa mga pamilyang OFW ukol sa love scam. Carlos Yulo Day tuwing ika-4 ng Agosto, isinusulong ng Manila LGU. Mga atleta mula Paris Olympics 2024, mainit na sinalubong ng mga Pinoy fans.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.